Bakit na ba marami tayong naririnig na kwento maswam mula sa probinsya ng Capiz? Ang mga ito ba'y bawang katotohanan o bawang katam-isip lamang? Pero mayroong isang kakanumang pinakamatunog na maririnig mula sa karamihan. Safe na ba ang buntis sa Capiz? Bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, comment, at itik na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga kwento dito sa Sakmal Fadilin. Narito po ang ating kwento. Umpila ng buhay na inaangat ko sa aking magiging pamilya. Buhok at masayang pamumuhay. Sakto lang naman ang buhay na merong kami. Hindi mahirap at hindi rin mayaman. Dahil may stable na trabaho naman ang asawa ko. Ang kwentong isa sa laysay ko mapala ay nangyari noong nagdesisyon kami na lumipat sa Capiz. Aumapo pala siyahan. At ito ang aking kwento. Bagong kasal pa lang kami ng asawa kong si Fred. Mabait si Fred at responsable na asawa. Bangkis ako sa panganay naming anak. Isang araw, umuwi si Fred na malungkot. Laglag ang balikat at problemado ang mukha niya. Oh Fred, bakit? Parang malungkot ka yata? Ano? Isasabihin ako sa iyo pero huwag ka magagalit ha. Nalugi yung factory na pinagkakabauan ko eh. Kailangan nilang magbawas ng tao. Pasensya ka na ha, pero isa ako sa mga natanggal eh. Ano pa ba naman Fred? Hindi mo kailangang humingi ng pasensya sa akin. May naitabi naman tayong pera para sa panganak ko, di ba? Kupi lang yan. Makapahanap ka naman siguro ng bagong trabaho bago ko isilang pumanak natin. Salamat sa pag-iintindihan. Pasensya ka na talaga. Huwag mo na isipin yun. O siya, kumain ka na at magpahinga. Stay positive lang palagi. Laban lang. Magsikap lang tayo. May awa ang Diyos. Malungkot rin ako dahil nawala ng trabaho ang asawa ko. Pero hindi ko yung pinakinggan sa kanya. Ayaw ko na makadagdag pa sa problema niya. Ang buong mapala pumapahanap agad siya ng trabaho. Pero isang buwan na ang nakalipas ay wala pa rin. Kabuwanan ko na pero wala pa rin siyang trabaho. Kaya hindi na namin alam kung ano ang aming gagawin. Fred, nabawasan na natin yung naitabi nating pera para sa panganak ko. Yung renta dito sa apartment, hindi pa nababayaran. Baka palayasin na tayo ng may-ari dito? Yung nga rin ang pinag-aalala ko eh. Kahit pangkain natin sa araw-araw, doon tayo kumukuha sa naitabi nating pera. Wala rin tayong kumbayad sa kuryente, tubig. Ang mabuti pa siguro, umuwi na lang tayo ng probinsya. Doon na lang tayo mamuhay, at least doon, wala na tayong iisipin pa. Ibahay naman doon yung nanay ko eh. Sigurado ka bang wala pa nakatira doon sa bahay niyo? Diba patay na yung mga magulang mo? Baka tinutuluyan na yun ang diba mong kamag-anak? Oo, minsan may natutulog doon. Pero para bantayan at maglinis lang ng bahay para hindi pa mahayan ng kung ano. Malapit lang naman kasi yung bahay ng kamag-anak ko doon eh. Isang dekada na rin akong hindi nakakauwi ng Capiz. Kaya siguradong sabik na rin ni mga kamag-anak ko na makita ako. Wala naman tayong ibang choice eh. Malawak naman ang lupain namin at marunong naman ako magsaka. Hey, sigurado ka na ba dyan sa decision mo? Ikaw ang bahala.
Kung sa tingin mo, mas makakabuti sa atin kapag umuwi tayo ng Capiz. Sige, payag ako sa gusto mo. Pumayag ako sa gusto ni Fred na umuwi kami sa Capiz. Medyo malayo sa bayan ang kanilang pinitirhan at kailangan pa namin sumakay ng tricycle papasok sa kanila. Habang nasa biyahe kami papasok sa kanilang sitio, ay nakamasigla ako sa paligid. Masukal ang daan at maraming kapahuyan. Kakaunti lang din ang mga bahay na nandadaanan namin. Napatingin ako sa aking asawa ay hindi maalis ang ngiti sa kanyang labi. Alam ko na masaya siya dahil nakauwi na rin siya dito at makikita na niya ang kanyang mga kamag-anak. Biglang napatigil ang tricycle na sinasakyan namin sa gitna ng kalsada. Nakita namin na para bang may pinagkakaguluhan ng mga tao sa bandang kapahuyan. Kuya, bakit po kayo tumigil? Ano pong mangyayari? Pasensya ka na, iyo. Kailangan muna i-check ni Kapitan Boy ang bawat sasakyan na pumapasok sa loob ng sitio. At yun namang pinagkakaguluhan ng mga tao dyan. Isang bangkay daw ng isang bata. Kahapon pa yan dyan eh. Pero hindi pa din kinukuha. Siguro dayo ang batang yan dito kaya sinalvage ng kung sino. Naku, kawawa naman pala. Oo nga eh. Ilang bangkay na rin ang natatagpuan dito. Dito kasi sa sitio, wala na kasing lumalabas tuwing sasapit ang alas 6 ng gabi. Kaya kahit ilang bangkay pa ang itapon nila dito, walang nakakakita. Ano, wala po bang ginagawang action ng kapitan dito? Meron din namang mga barangay tanada. Bakit hindi sila rumoronda para mahuli ang kriminal? Kaya nga ang ginagawa ni Kapitan Boy sa tuwing pumapasok ang mga bagong salta dito sa sitio ay talagang pinapasundo niya. Keso baka raw masamang tao at magdala ng gulo dito. Ganun po ba? Nakakatakot naman palang tumira dito sa lugar niyo? Bakit ka naman nakatakot? Hindi naman kita pababayaan eh. Oh, ayan na pala si Kapitan Boy. Siya yung bagong kapitan sa sitio. Namatay kasi yung dating kapitan dito. Ang sabi, nasalvage daw. Natagpuan yung bangkay sa ilog. May nakita akong batangkad na lalaking palapit sa amin. Medyo may kalapihan ang kanyang katawan. Inausap niya muna ang tricycle driver. Pagkatapos ay sinilip kami sa loob at tumingin sa akin. Nong Tony, ilan ba yung pasayero mo ngayon? 2 po. Mag-asawa po sila, Kap. Buntis po yung babae. Nahop, mukhang malapit na ng mga nakiha ah. Kabuwanan niya na po ngayon, Kapitan. Ano bang sadya niya dito sa sitio? Mga kamag-anak ba kayong nakatira dito? Kasi kung wala, ayun di namin kayo papapasupin. Bala po sana namin tumira dito sa sitio. Dito ko pa nakatira yung magulang ko dati. 10 taon lang po kasi ako na nung lumipat kami sa Maynila. Tsaka marami rin po kaming kamag-anak dito. Igurado ka ha? O sige, pero papasamahan kita sa mga tanid ko para malaman ko kung talaga may mga kamag-anak kayo dito at kung saan parte ng sitio yung bahay nyo. Ang iniisip ko lang kasi ang kaligtasan ng mga tao dito. O sige na, Mang Tony, tumuloy na kayo. Nagpasalamat kami sa kapitan at pinandar na ulit ni Mang Tony ang tricycle. Bago pa man kami pumasok sa sitio, ay napatingin ulit sa akin si Kapitan Boy. Malaro ko itong nakangiti. Mukha naman siya mabait at tapat manilbigan sa kanyang posisyon bilang kapitan. Habang tinatak namin ang daan, pansin kong sobrang liblib ang lugar. Bawat taong madaanan namin ay sinisidik kami sa tricycle at nininitihan kami. Nang tumingin ako sa aming likuran, ay nakasunod sa amin ang sasakyan ng mga tanod. Ilang minuto lang naman ang aming binyahe at narating din namin agad ang bahay nila Fred. Sa labas pa lang ay halatang luma na ito. Puro balagwam, pati na rin ang bubong.
nandito na tayo, Ann. Ang layo naman pala talaga ng bahay niyo, Fred. Talagang malayo. Nang sa gayon tahimik. Ayaw rin kasi nila nanay na tumira kami sa mataong lugar kasi daw magulo. Kaya pinili niyang dito kami magpatayo ng bahay sa liblib na lugar. Kuya, ito po yung bayad. Sa inyo na rin po yung suklet. Maraming salamat po, boss. Sige po. Mga kamag-anak ko lang ang pwedeng tumira dito, Ann. Yan yung bahay na yan, siguradong sa pinsan ng mama ko yan. Sa pagkakalala ko, si Cham Nati ang nakatira dyan eh. Mabuti naman kung ganon. Napalingon ako sa tatlong tanod na sumusunod sa amin ni Fred. Nagbulog man silang tatlo, hatak ang isang tumingin sa akin. Isang matandang babae ang nasilayan ko mula sa likod ng mga tanod. Sa sobrang gulat ko, ay maigpit akong napakapit sa braso ng asawa ko. Bakit, Ann? Ni matandang babae kasi akong nakita na nakatingin sa akin, Fred. Saan? Parang si Cham Nati yun na. Cham Nati, ikaw na ba yan? Ako na nga ito, Fred. Nang mabalitaan ko na uwi ka mayon hinintay talaga kita. Hindi na muna o pumunta sa bukid para magkita tayo. Abay, mamang-mama fa na Dati ang late-late mo pa nung umalis kayo dito ng nanay mo. Oo nga po eh. At Cham Nati, kasama po nga pala yung asawa ko. Malapit na po siya mamanak. Abay, mukha nga. Tsaka nga pala, nilinisan na rin namin ang bahay niyo. Halika na at dalhin mo na yung mga gamit niya sa loob. Buntis pa naman yung asawa mo. Baka napapagod na yan at gusto na magpahinga. Maraming salamat po, Cham Nati. Halika na, Ann. Kaagad namang sumunod ako kay Fred. Nauna kaming pumasok sa loob ng bahay. Nakita ko si Cham Nati, nakausap ang tatlong tanod, na kaagad din naman umalis. Pinagmamasdan ko si Cham Nati na puro puti na ang buhok. Na magtama ang mga mata namin, ay bigla siyang umiti sa akin. Nagsitayuan ang mga balahibo ko sa sandaling yun. Ann, ayos ka lang ba dyan? Sigurado ka ba, Fred, na piyayin mo siya? Oo naman, pinsan yan ang nanay ko eh. Bakit ba? Hindi ko maintindihan eh. Parang natatakot ako sa lugar na to. Ano ka ba? Pinsan yan ang nanay ko. Siya pa nga yung nag-alaga sa akin kapag pumupunta sila nanay at tatay sa bukid noon. Mabait yan si Cham Nati. Mukhang seryoso yata yung pinag-uusapan yung dalawa Ito po kasing si Ann, kanina pa po hindi matakalit siyang. Kanina po pa siya napapansin na parabang balisa kahit sa biyahe pa lang kami. Naku, iha. Naninibago pa lang siguro dito. Huwag kang mag-alala. Palagi akong dadalaw dito sa inyo para may mahausap ka. Dadalhan din kita ng mga putas para maging malusog kayo na may anak mo. Kita mo na, Ann. Sabi sa'yo mabait yung si Cham Nati eh. Habang kinukumbinsi ako ni Fred sa pagiging mabait na matanda, napansin ko naman na may isang batang lalaki ang dumumaw mula sa pintuan. Lola, ito na po pala yung kumot na pinadadala nyo dito. Mabuti naman at hinatid mo agad dito. Junjun, siya nga pala ang Tito Fred mo at ang asawa niya, si Tita Ann mo. Maganda hapon po sa inyo. Fred, siya ang mapasama ng asawa mo rito sa inyo kapag pumupunta ka sa bukid, ha? Salamat po talaga, Cham Nati. Tamang-tama. Matatakotin pa naman itong si Ann. Paalala ko nga pala sa'yo, Fred, ha? Huwag na huwag kang basta na lang magtitiwala sa mga tao dito sa sitio.
Sobrang delikado dito ngayon dahil ilang bangkay na ang natatagpuan dito sa atin. Mapabata o matanda, pinapatay nila. Wala po bang nagre-report sa polis tungkol sa mga bangkay na nakikita dito, Chang? Walang maglapas ng loob dahil magagalit si Kapitan. Yung bagong kapitan natin kasi dito masyadong gahaman sa pera at kapangyarihan. Gusto niya, siya lamang prevesul ba ng mga krimen? Pero hindi naman niya kaya. Naku, Chang, huwag na natin isipin yun. May dala nga pala kaming pagkain at pasalubong. Halina kayo at dito na kayo kumain. Marami kang pinagkwentuhan sina Fred at ang tiyahin niya. Sa sobrang pagod ko dahil sa biyahe, ay nauna na akong nagtungo sa higaan namin para magpahinga. Pagsapit ng alas 6 ay isinara na ni Fred ang bintana at umalis na rin sina Chang, Nati at Yun. Wala rin kaming kuryente at ang gamit lang naming ilaw ay isang malaking kandila. Makalipas ang 2 araw ay nagpaalam si Fred sa akin para pumunta sa bukid. Malayo ang bukid dito sa amin kaya nag-alala ako sa kanya. Alas 4 ng umaga ang alis ni sa bahay at ayon kay Fred ay baka alas 8 na ng gabi siya makakauwi. Samahan na lang kaya kita, Fred. Baka mapano ka dun sa bukid Wala pang 1 linggo tayo dito tapos pupunta ka sa bukid ng mag-isa. Hindi ka dapat mag-alala sa akin, Ann. May dala naman akong itak At kaya ko din naman lumaban po sa paling na magtangka sa akin. Masisisi mo ba ako kung mag-alala ako sa'yo? Simula nang dumating tayo dito, walang tigil yung balita na may bangkay na nakikita kung saan-saan alam dito sa sitio. Walang maglalapas ng loob na manakit sa akin dito. Kilala ang mga magulang ko dito, lalo na yung si Chang, Nati. Alam ko naman kung bakit na nagkahargan yan. Naiintindihan kong natakahot ka dito. Huwag ka mag-alala. Tadaanan ko si Junjun sa kanila para samahan ka dito. O siya, aalis na ako ha. Kumain ka ng marami para maging malusog yung baby natin. Wala akong nagawa kundi tumango na lamang kay Fred. Madilim pa sa labas dahil alas 4 pa lang ng umaga. Hinatid ko siya sa may pintuan at hinalikan niya ako at nagpaalam. Sinundan ko ng tingin na haping asawa. Afma ko na sana misasara ang pinto pero napatigil ako na may nakita kong isang manino. Hindi ko maninag kung lalaki yon o babae. Bigla akong kinilabutan. Mabilis kong sinara ang pintuan habang pinakabog sobrang takot. Agad akong bumalik sa kwarto at umupo doon. May naririnig akong tunog ng pusa sa bubong habang kumakaluskos. Hinuntay kong magliwanag ang paligid bago muling lumabas sa kwarto namin. Saktong dumating si Junjun sa bahay at may kasama itong isang babae. Magandang umaga po, Tita Ann. Siya nga po pala si Aling Susan, asawa po ni Kapitan Boy. Gusto pa po niyang bisitahin dito sa inyo. Magandang umaga sa'yo, Iha. Nabalitaan ko kasi sa asawa ko na may bagong dating dito sa sitio kaya nagdala ko ng mga prutas para ibigay sa'yo. Naku, maraming salamat po. Walang manuman yan, Iha. Ilang buwan na nga pala yung dinadala mo. 9 na buwan na po. Araw na lang po ang binibilang ko at isisilang ko na yung panganay namin ni Fred. Masaya nga po siya dahil binayayaan kaagad kami ng lalaking anak Paano? Mga gamit ka na ba sa panganak mo? Wala pa nga po Pero ang sabi po kasi ni Fred, sa susunod na linggo pupunta kami sa bayan para mamili. Aba, tamang-tama may mga gamit ako dun sa bahay para sa sanggol. Ibibigay ko na lang yun sa'yo at isa pa, yung asawa ko may karanasan yun sa pagpapaanak. Bale, pag manganak ka na, ipatawag mo lang si Boy. Huwag mo isipin ang bayad at libre lang yun.
Tulong niya din kasi yon para sa mga taga rito. Talaga po? Nako, maraming salamat po kung ganon. O siya, sige na at kailangan ko na ring umalis. Marami po kaming aasikasuhin ng asawa ko sa barangay eh. Binisita lang talaga kita. Alam mo, meron na naman kasing bangkay na natagpuan kagabi sa may ilog. Walang tigil ang patayan dito sa sitio ah. At tatakot naman ako para sa asawa kong si Fred. Tita Ann, magkasama naman po si Lolo at si Tito Fred sa bukid na yon. Sabay din yata sila uuwi mamayang gabi. Hay, salamat naman kung ganon. Kahit papaano ay mapapanatag ang loob ko. O siya, sige na alis na ako. Kainin mo yung mga prutas na dala ko, Ann, ha? Opo, marami pong salamat ulit, Aling Susan. Nagmamagaling umalis si Eileen Susan sa bahay, kaya sinara ko kaagad ang pinto at pinapasok si Junjun. Kinwento sa bata ang tungkol sa anino nakita ko kanina. Kalaga po, tita? Baka naman po namamalipa ka lang kayo. Sigurado ako sa nakita ko. Tumayo nga yung balahibo ko kanina kasi parang binabantayan ako ng aninong yun eh. Huwag niyo po kasing takutin yung sarili niyo, tita. Hindi ka ba talaga naniniwala sa akin? Alam mo, Junjun, malahas talaga ang kutob ko na may kakaiba dito sa sitio. Alam ko, masyado atang bata at hindi mo pa naiintindihan. Pero yung mga namamatay, imposibleng di nila ma-resolve yun eh. Pwede naman nilang ipa-autopsy yung mga bangkay para malaman kung ano yung dahilan ng pagkaamatay nila. Ano po yung autopsy, tita? Ay, Tita Ann, huwag mo po sasabihin kay Lola na sinabi ko sa ito, ha? Sabi po kasi ni Lola, may aswang daw po dito sa sitio. Ha? Aswang? Talaga ba? Dahil sa sinabi sa akin na yun ni Junjun, ay halos hindi ako mapahali. Pagsapit na malasais ay nagpaalam na siya sa akin. Sobrang natatakot ako. Sinindihan ko ang aming gandila. Bigla mo malulong ng malakas ang aso at naharinig ako ng malakas na yabag sa labas. At kalaskos sa bubong namin. Kaya naging alerto ako. Tumingla ako at may nakita akong isang mata na nakasilip sa akin mula sa bubong. Mapulang mata na nanlilisik. Napasigaw ako sa sobrang takot. Isang malakas na halakhak na boses ng babae ang narinig ko. Dumami rin ang mga asong umalulong sa labas ng bahay namin. May narinig akong katok mula sa pintuan at boses ni Fred na tumatawag sa akin. Kaya kaagad ko siyang pinagbaksan ng pinto. Mabuti naman at nakauwi ka na, Fred. Natatakot na ako dito. May nakita akong nanlilisik na mata sa taas ng bubuni. Ayoko na dito. Papasukin mo nga muna ako. Kumalma ka. Hanggat nandito ako sa bahay, walang bananakit sa'yo. Si Junjun, umuwi na ba? Oo, kanina pa. Hindi ko na alam kung anong gagawin po eh. Malakas talaga ang kutob ko, may aswang na dito sa lugar niyo. Kahit nga ako tinukutuban na din. Hayaan mo. Kapag nakita ko yung aswang na yan, papatayin ko siya. May nasalubong akong dalawang itim na malalaking aso dyan sa kakauyan kanina eh. Akma nila akong susugurin pero nang tinungo ko yung itapo, ay kaagad silang tumakbo palayo sa akin. Pumalis na kasi tayo dito. Natatakot na ako sa lugar na to eh. Saan naman tayo pupunta? Ito na yung huling choice natin, di ba? Tsaka, hindi tayo maaaring maglipat kasi malapit ka ng mga anak. O sige. Pero gusto ko pagkatapos kong mamanap, aalis na tayo dito ha.
magsimula na lang ulit tayo. Bumalik na lang tayo ng Maynila. Napahimik si Fred. Pagkatapos kong sabihin yun, ay napahinga siya ng malalim. Maya-maya pa'y humiga na kami para matulog. Nagdamag akong gising dahil hindi maalis sa isip ko ang makam nakasilip sa bubong kanina. Pakiramdam ko'y nandoon pa rin ang makam yun at binabantayan kami. At ang aming mahapagkilos. Pagsapit ng umaga ay hindi mo na bumalik si Fred sa bukid. Pumunta kami sa palengke para bumili ng bigas at ulam. Habang naglalakad kami ni Fred sa palengke ay napansin kong nakangiti sa amin ang mga tao doon. Naawa po sa braso ni Fred na maigpit. Paminsan-minsan ay may mga nagkatanong kung kailan ba ako mamanak. Nakita po si Ailing Susan doon. May pwesto pala siyang karinderya sa palengke. Tinawag niya ako para tikman ang mga ulam na paninda niya. Nahihiya naman akong kamgian siya, kaya pinili ko si Fred na kumain sa pwesto nila. Adobong matay ng manok ang in-order ko. Yun kasi ang isa sa mga paborito ko. Ang in-order naman ni Fred ay sisig. Nasa amoy at itsura pa lang ay mukhang masarap na. Binigyan pa ako ni Ailing Susan ng ibang putahe, pero free na daw yun. Sandali kong pinitigan ang binubuan at inasal na baboy sa aking harapan na bigay ni Ailing Susan. Oh, akala ko ba gusto mong kumain dito? Bakit? Mukhang tulala pa dyan. Pa si Fred, parang gusto ko ng kalamansi para masiguro ko na okay itong pagkain na hinain nila para sa atin. Anong ibig mong sabihin? Sa tingin mo ba, aswang si Ailing Susan? Hahaha. O siya, para mapalagay ka, ihingi na lang ako ng kalamansi. Ailing Susan, pwede po bang makisuyo ng kalamansi? Gusto pa si ni Mrs. na merong kalamansi yung pinakain niya eh. Ganun ba? Sige, sablit lang ha, kukuha po. Maya-maya pa ay bumalik na si Ailing Susan na bit-bit ang maliit na platito na merong limang piraso ng kalamansi na hiwa na. Inabot na yun sa akin habang nakangiti ng malapad. Oh, eto na ang kalamansian. Sana magustuhan mo yung pagkain na niluto ko ha. Napagod na ako ng gusto dahil ako lang mag-isa ang nagluto niyang lahat. Si Boy kasi sobrang dami ng trabaho sa barangay. Buti na lang walang bangkay na natagpuan dito sa sitio. Kahit paano, nabawasan yung pagkabahala ko. Wala pa rin po bang lead si Kapitan kung sino yung pumapatay dito sa sitio? Naku, wala pa talaga Fred. Tsaka ilang beses na kaming nag-report sa mga pulis pero wala namang uma-action. Kaya si Boy na lang ang gumagawa ng paraan kung paano mareresolba yung mga kaso. Paano naman po mareresolba ni Kapitan yung mga kaso kung wala naman po palang lib? Kung sino yung pumapatay? Balita ko, yung mga bangkay raw na natatagpuan walang lamang loob. At wakwak daw ang mamadibdib. Tama po ba po? Umupo si Ailing Susan sa aking tabi at inakbayan ako habang kumakain. Sabay bulong niya sa akin. Huwag ka masyadong maingay, Ann. Mahirap na. Baka may makarinig sa'yo eh. Wala kasing alam ang mga tao dito sa sitio. Una, karamihan kasi ng mga bangkay na natatagpuan dito sa sitio ay hindi taga rito. Isa pa, kapag may bantay na nakikita, tinatakpan kagad namin nang sa gayon, walang makita, wala silang lamang loob, at wakwak ang dibdib. Anong dahilan naman po? Bakit kailangan niyo pang itago sa mga tao? Para hindi sila matakot. Malakas kasi kutob namin na masawa ko na manaswam ang pumapatay sa kanila. Pero sa mayon wala pa kaming ebidensya.
Yan din ang dahilan kung bakit palaging may rumorondam tanob sa daan tuwing gabi at sinicheck yung bawat bahay sa ganon. Mahuli na kung sino yung aswang. Pero hindi kami nagtatagumpay eh. Sobrang mailap yung aswang at magaling magpanggap bilang tao. Oh, bakit ba kayo nagbubulungan dyan? Ano ba yung pinag-uusapan yung dalawa? Wala Fred. Sinabi ko lang kay Ann na inaayos ko na yung mga damit na ibibigay ko sa magiging anak niyo. Ihahatid ko na lang yan mamayang hapon mga alas 4 ha. Ayan po ba? Salamat po kung ganon. Kahit pa paano, nakakatipid po kami. Ang mahal po kasi ng mga bilihin ngayon eh. Oo naman no. Magaan kasi ang loob ko dito kay Ann noong unang kita ko pa lang sa kanya. Kawid niya kasi yung kapatid ko. Tsaka gusto ko talaga siyang maging kaibigan. Oh, narinig mo ba yun, Ann? Hindi ka na mabobore sa lugar natin dahil meron ka ng kaibigan. Oh, Mai. Alam mo, sobrang bait talaga ni Aling Susan sa akin. Salamat po ulit ha. Naku, walang ano man yun, Ann. Ngumiti na lang ulit ako kay Aling Susan. Mahaswang daw ang kumapatay sa mga bangkay na tatampuan dito. Ang pinagtataka ko lang, bakit kadalasan sa mga bangkay na tatampuan sa sitio mamadayo? Nagsitayuan muli ang aking mga balahibo nang maalala ko ang makang nakasilip mula sa bugong yung gabi na yon. Hakam anino na nakita ko sa labas ng bahay. Sigurado akong mamaswam ang mayon at kaya palagi silang nakabantay sa akin ay dahil malapit na ako mamanak. Nakita kong dumating si na Kapitan sa kayang tricycle na nagatid sa amin. Nung bagong dating kami, tumingin sa kinaroroonan namin ang driver at ngumiti sa akin. Bigla naman akong haramdam na parabang kumirot ang tiyan ko. Oh, ayan na pala si Kapitan. Oh my, siguro nagugutom na yan sa kakaikot sa sitio. Haray? Haray ko? Fred, parang biglang sumama yung pakiramdam ko at Oh, bakit? Pinampapawisan ka ah. sumasakit na yung tiyan ko eh. Teka, namamano ka na ba? Hindi tamayin yung araw ng panganak mo ah. Kaya nga eh. Pero gusto ko sana magbanyo. Sobrang sakit talaga eh. Sige, teka lang makikiusap ako kay Aling Susan na makikigamit ka ng banyo. Tumakbo si Fred papunta kay Aling Susan na nooy kausap si Kapitan. Napayuko ako sabay haplos sa tiyan ko. Magkahalong sakit at kirot ang nararamdaman ko sa aking tiyan na masanggalim yun. Maya-maya pa'y bumalik na si Fred sa kinaroroonan ko at hinalalayan akong makakayo. Oh, pwede ka na raw gumamit ng banyo, sabi ni Aling Susan. Teka lang ha, daan-daan lang. Teka lang Fred. Kapag hindi pa tumigil kang pagsakit ng tiyan ko, baka nangamanat naman ako. Samahan na kaya kita sa loob. Baka natumba ka eh. Hindi. Diyan ka na lang sa labas. Kaya ko pa naman eh. Ano ba nangyayari kay Ann, Fred? Baka po umaanganak na kasi siya. Naku, yan na nga ba sinasabi ko eh. Sobrang layo pa naman ang sitio sa bayan, kaya hindi pa siya dapat nanganak dito. Dinig ko ang usapan nila sa labas ng banyo. Kagad na akong lumabas kahit hindi pa din nawawala ang pananakit ng tiyan ko. Niyaya ko na umuwi si Fred at hinatid na din kami ng Tony dahil sakto naman na nandun siya ng mga oras na iyon. Makalipas ng isang oras, inaharapin na kami sa bahay. Halos naiyak ako sa sakit ng aking tiyan. Hindi ko na alam maaaring gagawin na mga oras na iyon
Pinahiga ako ni Fred sa kwarto at nagmamadali siyang umalis para sumbihin si Cham Nati. Pagkalipas ng ilang minuto ay dumating na si Cham kasama si Junjun. Lumapit si Cham Nati sa akin at itingas ang damit ko para tignan ang aking tiyan. Sabay tikit ng kanyang mga mata. Ilang saglit pa ay nawala ang sakit nito. Ramdam ko na biglang gumalaw ang sanggol sa loob ng tiyan ko. Nakita rin yun ni Cham Nati at napaniti siya. Lumabas ang kanyang may itim na ngipin, kaya bigla akong kinilabutan ng mga sandaling yun. Binaba ko ang aking damit at bagyang lumayo kay Cham Nati. Ano? Ayos na ba ang pakiramdam mo? Hindi ah. Okay na po, Cham. Bakit Cham? Ano ba ang nangyari kay Ann? Kinabahan ako. Kaala ko ay maamanak na siya eh. Nausog siya sa palengke, Fred. Sa susunod kasi, ay huwag mo siyang dadalhin sa matataong lugar. Baka mapano ang anak niyo. Hindi mo palubos na kilala ang mga taong nakatira dito sa sitio, kaya dapat ay mag-iingat kayo. Eh di ba, si Aling Susan lang naman ang nakausap mo doon? Susan, nakikipagkaibigan ba sa'yo yung asawa ni Kapitan? Opo, yung asawa po ni Kapitan. Buha naman po siyang mabait. Naku, hindi siya mabait. Nagpapakitang tao lang siya. Palibhasa ay malapit na ang eleksyon kaya siya nakikipagkaibigan eh. Alam mo bang, mayabang yan at may pagkaaha sa ugali niyan. Kaya kung ako sa'yo, ay layuan mo na lang siya. Grabe naman kayo makapanira sa akin, Aling Nati. Wala naman akong kasalanan sa pagkamatay ng paborito mong kapitana. Oh, Aling Susan. Bakit po kayo nandito? Dinalan ko kasi ng prutas yan. Nagilty kasi ako ng sobra dahil baka sumakit yung tiyan niya. Dahil dun sa mga pagkain na binigay ko sa kani. Naku, napaka-plastic mo talaga. Aling Nati naman, bakit mo mang ganyan kayo sa akin? Dapat na matuwa kayo dahil concern ako sa asawa ng pamangkin niyo eh. Hay nako, nauna na ako, Fred. Ayoko makipagplastikan sa babaeng yan. Dinahatid ko na po kaya, Cham. Salamat po ulit sa ginawa niyo kay Ann, ha? Wala man naman yun, Fred. Kaya't ikaw, umalis ka nga dyan sa daraanan ko. Grabe naman kayo, Aling Nati. Ang sumit niyo naman. Hinatid ka ni Fred si Cham Nati sa labas ng bahay kaya naiwan kaming dalawa ni Aling Susan. Saka naman siya nagkwento kung bakit ganun na lang ang pakitungo sa kanya ni Cham Nati. Matagal lang naiinis sa api ng matandang yan. Kami ba naman ang sinisisi sa pagkamatay ng paborito niyang kapitan? Mag-aaway kasi ang asawa ko at ang dating kapitan dito. Na makita sa ilog yung bangkay ng kapitan, isa si Aling Nati ang mumusga sa asawa ko na kesyo pinabatay daw namin. Ano ba yan? Ang liit-liit itong sitio pero parang ang gulo-gulo. Yun nanay, balita ko pa. Yam si Aling Nati ay palaging namamaka ng mamatanod na lumalabas ng bahay tuwing hating gabi. Ako, mag-iingat ka dyan sa tiyahin ng asawa mo dahil baka siya maswang. Ha? Ano? Sigurado pa dyan sa mga sinasabi mo? Ang sabi pa ng mga tanod, biglang nawawala yang si Aling Nati kapag sinusundan nila. Huwag na huwag kang magtitiwala sa matandang yan. Buntis ka pa naman. Alam mo ba, sana may anak din ako noon. Pero nang isinilang ko ang anak ko, patay na siya. Ang sabi ng manggagamot, inaswang daw ang anak ko.
Hindi naman siguro magagawa sa akin ni Cham Nati yun. Apo niya itong dinadala ho eh. Ano ka ba, Han? Walang mapo-apo sa aswang? Naikutob talaga ako na siya naswam dito sa atin. Sa oras talaga na mahuli siya na panod sa aktoy, ako talagang gagawa ng parusa sa kanya. Ipasusunog ko talaga ang katawan na makandam yan. Napo naman, Aling Spusan. Masamang manghusga ng kapwa. Ikaw na mismo ang nagsabi na hindi kayo magkasundo ni Cham Nati. Paano kung makakasiguro na totoo yung sinasabi mo? Mamaya sinisiraan mo lang siya sa akin eh. Hindi ko naman sinabi na maniwala ka sa akin. Ang gusto ko lang ay mag-iingat ka sa banya. Arin ako. Sige, salamat nga pala sa pagdalaw sa akin ha. Pasensya na pero gusto ko na talaga magpahinga eh. Uuwi na rin naman ako. Bukas ko na lang na umaga hiatid yung mga damit para sa baby mo ha. Hinaplos ni Aling Susan ang tiyan ko bago siya umalis sa aming bahay. Sobrang nagugulhan ako sa lugar na ito. Gusto pa na rin mahisila ang aking dinadalang bata. Nam sa gayon ay mahalis na kami na asawa ko. Maaga kaming nagpahinga ni Fred dahil sumasama ang pakiramdam ko. Sa pagaliknaan ng tulog ko ay nakaramdam ako na may kumakalusko sa aming bubong. Napabangon ako at nakita ko sa orasan, 12:00 na ng hating gabi. May narinig akong yabag mula sa labas ng aming bahay. Tinignan ko si Fred na mahimbing na natutulog. Mas lalong lumakas ang mga paluskos kaya ginising ko na siya sa sobrang takot ko. Bigla namang sumakit ang aking tiyan sa hindi ko mahipaliwanag ang dahilan. O Ann, hindi ka ba makatulog? Paano naman ako makakatulog nito? May naririnig na naman akong alalaw ng mga aso. Tsaka manayabag sa labas ng bahay. Hayaan mo na yun. Baka naman kasi guni-guni mo lang ang mga yun. Anong guni-guni? Makinig ka kasi ng maayos eh. Sandali nga at lalabas ako, titignan ko yan kung anong may sinasabi mo. Dito pa lang ha. Pupunin ko yung itapo. Kung meron mga aswang sa labas ay papatayin ko siya. Eh paano kung marami pala sila? Wala ka bang tiwala sa akin? Kaya ko silang labanan. Kung napatay man nila dati ang aking ama noon, ngayon ay kaya po na silang harapin. Teka lang. Alaho ba sa Maynila na matay ang mga magulang mo? Pinatay ng aswang ang papa ko dito mismo sa sityo namin. Kaya nagdesisyon si mama na lumipat kami sa Maynila para maprotektahan ako. Naalala ko pa hanggang ngayon noong pinasok ng mga aswang ang bahay namin at pinatay ang aming papa, pati na yung bunso kong kapatid. Si mama naman noon ay nasa bukid kasama ang lola't lola ko na manggagamot. Ganti nila yon kina lola't lola dahil nakilala sila ng mga ito. Pinatay sila ng mga tao dito sa sitio dahil nasa tulong nila lola't lola. Ibig pala mo sabihin ay may natitira pang aswang dito. Alam mo na palang ganito ang sitwasyon dito? Bakit dito mo pa ako dinala? Eh hindi ko naman alam na mayroon pa palang natitirang aswang dito. Tsaka wala naman tayong ibang choice, di ba? Walang-wala na talaga ako. May malapas na kumalabog sa pintuan namin kaya biglang napatayo si Fred. Kinuha niya ang itap at pumunta siya sa pintuan. Ako naman ay nanginginig sa takot. May nakita akong bagay na humahaba mula sa bubong namin. Manipis yun na parabang kasing nipis ng sinulid. Dahan-dahan akong bumamon sa aming higaan at kinuha ko ang gunting mula sa drawer. Pinutol ko ang bagay na yon at nahulog yon sa sahig. Isang malapas na pumalang narinig po mula sa itaas ng bubong. Gumalaw-galaw pa ang bagay na yon sa sahig kaya napasigaw ako at narinig kong galit na sumigaw si Fred.
Umalis kayo dito, manaswang. Kung ayaw niyo mapatay ko kayo, hindi ako natatakot sa inyo. Fred, halika dito tignan mo. Gumagalaw-galaw yung pinutol ko na nahalawits ganin sa bubong. Hindi ko alam pumanayan. Siguradong dila ng aswang yung pinutol mo, Ann. Sobrang natatakot na ako, Fred. Pahama paano ang anak natin dito. Huwag kang mag-alala. Pagtatapos mong manganap, kaya alis na tayo dito. Sa mayon ay kailangan mong tibayan ang loob mo. Paano pong pumatapi sila pag wala ka dito at nasa bukid ka? Maglagay ka ng asin at bawang sa harap ng pintuan. Magsaboy ka rin ng baha, asin sa bintana, ang sa gayon ay hindi sila makalapit sa bahay natin. Kausapin mo si Chamnati na dito na lang matulog si Junjun para may kasama ako. Inausap ko na siya pero ayaw niyang pumayag kasi wala rin siyang kasama dun. Medyo nawawala na yung pananakit ng tiyan ko, Fred. Halika na dito, magpahinga na tayo. Ikaw ang kailangang magpahinga at tulog ka na, babantayan kita. Dahil panatag ang loob kong nakabantay sa akin si Fred, ay nakatulog ako na mahayos buong magdamag. Kinaumagahan ay tinamhali na kali si Fred sa bahay papunta sa bukid. Sakto din na ang pag-alis niya ay dumating si Aling Susan. Dala ang mga damit na para sa magiging anak ko. Gaya ng dati ay may bitbit pa rin itong mga prutas. Pansin ko na hindi nakangiti si Aling Susan ngayon. Mukha siyang malungkot. Kaya pinuna ko yun. Oh, Ann, eto na yung mga damit para sa magiging baby mo. Salamat sa pag-atid nito ha. Pero bakit parang malungkot kaya tama yun? Nag-away kasi kami na nasawa ko. Paano? Ang kulit kasi niya. Ayun, nadisgrasya na naman sa motor. Sinabihan ko na kasi siya na wag umalis ng bahay at ipaubaya na lang muna sa mga tanod yung pagroronda. Pero hindi kasi nakikinigi. May nakita raw kasi siyang malaki at itim na aso kaya ayun, natapot at sumemplang siya sa motor. Naku, siguro aswang yun. Alam mo ba kagabi, may mga aswang rito sa bahay. Parang binabantayan nga nila kung kailan ako mga manaki. Alam mo, natatakot na ako. Yung isang aswama, pinutulan ko ng dila kagabi. Wala ka ba manabalitaan na na-ospital dahil naputulan ng dila? Wala naman. Yung asawa ko ang na-ospital. Pero malam ko, si Aling natin ay na-ospital kanina madaling araw. Diba malapit lang dito ang bahay niya? Bakit di mo alam? Hindi Na paano raw ba siya? Hindi ko nga din alam. Itanong mo na lang kay Junjun kapag pumunta siya dito mamaya. Diba sabi mo ay pinutulan mo ng dila yung aswang? Hindi kaya yun yung dahilan kaya na-ospital si Aling Nati? Kapag napatunayan ko na siya yung aswang, napo, isusumbong ko talaga siya kay Fred. Isumbong mo na kaagad. Huwag mo nang hintayin pa na mas malala pa ang gawin niya sa'yo. Magagalit kasi sigurado si Fred kapag sinabi ko maswang ang tiyahin niya. Mahal na mahal kasi niya si Chamnati. Tsaka po na siguro sasabihin kapag may pruweba na ako. Ikaw ang bahala. Tsaka, gusto mo palang maging ninang ng anak mo, ha? Kung sana ay nabubuhay lang yung batang pinabuntis ko noon, sana may anak pa rin ako ngayon. Tuwing naalala ko pa kung paano nawala yung anak ko, bumabalik talaga yung trauma ko. Natatakot ako para sa mga buntis dito sa sitio Hindi na ako mimik pa at nagpaalam na din si Aling Susan na uuwi na sa kanilang bahay. Inintay ko na puntahan ako ni Junjun pero hindi siya dumating. Gusto kong malaman kung ano ang nangyari kay Chamnati kaya umalis ako ng bahay. Pumunta ako ng barangay na mayroong baon na bawang matasin sa aking bulsa. Nang sa ganoon ay hindi ako malapitan ng mga aswang
Pagdating ko sa barangay, ay nadatnan ko ang mga tao na nagkakagulo. Mayroong lalaping nagsasalita doon, kaya lumapit ako para mapilala po siya. Nagulat ako nung makita po si Ma'am Tony, yung tricycle driver. Namataan ko din si Aling Susan, na nando doon, na bumahala ko ay uwi na sa kanila. Sinasabi ko nga sa inyo, namatay yung asawa ko kagabi dahil sinugod ng mga aswang. Eh bakit ba ayaw niyong maniwala sa aswang? Sila ang pumapatay sa lugar natin. Mauubos tayo dito sa sityo kapag hindi tayo nagtulungan na mahuli ang mga aswang na yon. Kailangan natin silang mapatay sa lalong madaling panahon para din makahaganti ako sa ginawa nila sa aking asawa. Naniniwala ako pa Mang Tony na aswang na ang pumapatay dito sa sityo. Kaya lang naman hindi namin sinasabi sa inyo ni Boy ay dahil sigurado matatakot kayo. Pero kita nyo, pati yung asawa ko na pahamak dahil na din sa mga aswang na yun. Kailangan na nating kumilos para mahuli ang aswang. Kilala ko na ang aswang. Ito'y walang iba kundi si Aling Nati. Tsaka na tayo lulusob sa kanila kapag gumaling na ang asawa ko. O siya, sige. Kapag gumaling na si Kapitan ay magpatawag lang kayo ng emergency meeting para malusob na natin ang bahay ng aswang. Kumapit ako kay Aling Susan at hingingla siya palayo sa mga maiingay na tao nang sa gayon ay makapag-usap kami. Bakit mo naman sinabi na aswang si Chang Nati? Eh, wala pa naman tayong pruweba. Kailangan pa ba ng pruweba? Sigurado na ako na siya ang aswang. Ang iniisip ko lang naman ngayon ay ang kalagayan mo. Umuwi ka naman sa inyo at baka mapano ka pa dito. Mamaya dito ka pa mapanak ng wala sa oras eh. Naguguluhan ako umuwi sa aming bahay at pagsapit na ng alas 6 ng hapon ay nagsaboy na ako ng hasin at dinikdik na bawang sa pinto at bintana namin. Bago ako nagpahinga ay napabangon ako ang may marinig akong malakas na pagaspas mula sa bintana. Kinuha ko ang punyal at dahan-dahan akong lumapit doon. Meron din akong bit-bit na asin at bawang. Sinusubuang buksan ng aswang ang bintana kaya ako na nagbukas. Isang pamit na nilalam ang tumambad sa akin. Matutulis ang kanyang mga ngipin at mga huwo. Mapula at nanlilisik ang kanyang mga mata. Sobrang pangit na kanyang itsura. Sinabuyan ko siya ng asin at bawang. Kaya napasigaw ito, sabay lipad ko palayo sa bahay. Napatingin naman ako sa may malaking puno sa labas na aming bahay. At isang matandang babae ang nakita ko. May hawak siyang malaking punyal at galit na nakatingin sa akin. Pinagmasdan ko mabuti ang matandang babae at kinilabutan ako nang makilala ko kung sino yun. Si Chang Nati. Kinaumagahan ay kinuwento ko kay Fred ang lahat ang pangyayari at halos hindi siya makapaniwala. Anong tingin mo? Babae o lalaki yung aswang? Babae siya, Fred. Mahaba kasi yung buhok niya tapos kulot. Buhag-hag green yun na parang sinabunutan siya ng maraming tao. Buti naman at hindi ka nagpadaig sa tapot mo. Napala, baka hindi ka na masamahan ni Junjun mamaya kasi. Kailangan niyang alagaan si Chang Nati. Pupunta po sa bahay nila ngayon para dalan siya ng gamot at prutas. Kawawa naman kasi siya. Kahit papano ay tinulungan niya rin tayo. Anong tulong ang sinasabi mo? Baka nata mo pa tayo nagkakaganito ay dahil sa kanya eh. Alam mo ba na kalat na yung balita sa barangay? Na aswang si Chang Nati? Nakakasundo na yung mga tao na susunugin nila yung katawan niya eh. Ano? Hindi aswang si Chang Nati, no? Mga tao talaga kung makapanira doon sa matanda. Hindi na sila naawa. Ni sasabihin na po sa'yo pero huwag ka magagalit ha. Nakita ko pa si Chang Nati kagabi doon mismo sa tabi ng puno. May hawak siyang punyal habang nakatitig sa akin. Hindi kaya at totoo yung chismis ng mga tao na aswang talaga yung kiyain mo. Hindi magandang biro yung sinasabi mo ha. Hindi siya aswang. At isa pa,
Paano naman makakaalis ng bahay si Chang Nati may sakit nga siya. Hindi ba halos nahihirapan nga tumayo yung matandang yun? Ang bilis mo naman maniwala sa mga kwentong gawa-gawa lang. Hindi talaga ako pwedeng magkamali. Nakita ko talaga siya kagabi. Tumigil ka na na. Ang mabuti pa ay magpahinga ka na at pupuntahan ko si Chang Nati. Galit at padabog na umalis si Fred sa bahay namin para puntahan si Chang Nati. Alam kong sumama ang loob sa akin ni Fred, kaya naman hinayaan ko na lang siya. Makalipas ang ilang araw, ay nagpaalam si Fred na babalik ulit sa bukid. Hanggang sa mga oras na iyon, ay ramdam ko pa din na masama pa din ang loob sa akin ng asawa ko. Pagsapit ng gabi ay muli na naman akong nagsaboy ng dinikdik na bawang matasin sa pintuan at bintana habang wala pa si Fred. Halos mabingi ako sa tunog ng mga tik-tik mula sa labas ng bahay. Napansin ko na may kumakalusko sa dingding namin. Dumapit ako doon habang hinihintay na mapunit ang aming dingding na gawa sa pawid. Isang mata ang nakita ko doon habang dumudumaw at wala mano-ano'y tinusok ko yun ng kutsilyo. Isang malakas na sigaw na boses ng babae ang narinig ko mula sa labas habang pumapagaspas palayo sa bahay namin. Nang muli akong dumungaw sa bintana ay nakita ko ulit si Chang Nati na nakatayo sa harap ng pintuan. Sa pagkakataon na yun ay saktong dumating naman si Fred kaya binuksan ko ang pinto. Buti naman at nakauwi ka na. Alam mo bang, nandito na naman yung aswang kanina. Sumilip yung aswang mula sa dingding kaya tinusok ko yung mga mata. Tapos, nabigla ako nung makita ko ulit sa labas si Chang Nati. Nasisiguro po na talaga siya yung aswang dito sa sitio. Ano bang pinagsasabi mo, Ann? Huwag mo harong gawa ng kwento na ikagagalit ni Fred. Hindi ako gumagawa ng kwento, Chang. Kung hindi kayo yung aswang, anong ginagawa niyo dito? Hindi ho ba may script kayo? Kaya ako nandito ay para bantayan ka. Alam ko may gumagambala sa'yo tuwing gabi dahil wala dito si Fred. Sa tingin niyo ba ay maniniwala ako sa inyo? Pamalabang beses na kayo nakita dito sa bahay namin tuwing gabi. Ang malala pa, bago pa kayo makita, saktong pumaparito din yung aswang. Pinuntahan kita kanina sa bahay niyo, Chang. Hirap kang bumamon, di ba? Paano kayo nakarating dito sa oras ng gabi? Hayaan mo kung magpaliwanag, Fred. Wala na kayong dapat ipangpaliwanag pa. Sagot na ito sa lahat na ikaw ang aswang. Umalis na kayo dito ngayon dahil baka hindi ako makapagpigil at mapatay ko pa kayo. Grabe ka namang makapanghusga sa akin, Fred. Makinig ka naman muna sa akin kahit saglit lang. Umalis na kayo dito at wag na kayong babalik. Sa oras na malaman ko pa ulit na pumunta kayo dito sa bahay namin, ay hindi na ako magdadalawang isip na patayin ko kayo. Ako na mismo ang papatay sa iyo. Sige, Fred. Aalis na ako. Pero gusto pa lang na palalahanan kayo. Lalo pa na Ann. Hindi kayo ligtas dito sa sitio. Huwag niyo ang tinatawat itong asawa ko. Malis na nga kayo dito. Ayaw niyong magkagulo dito. Umiiyak na umalis si Chang Nati ng gabing yon. Makalipas ang 2 araw, nabalitaan kong hindi na lumalabas pa si Chang Nati sa bahay nila. Pumunta kami sa bayan para mamili ng pagkain namin ni Fred. Palagi akong may dalang bawang matasin na nakasupsop sa bulsa ko. Si Fred na lang ang bumili ng gulay at nagpaiwan ako sa isang tindahan doon para hintayin ko siya. Hindi ko inaasahan na makikita kami ni Aling Susan doon. At laking gulat ko nang makita ko siya may lapno sa muka. Naka-shades pa siya ng kulay itim. Naalala ko ang babaeng aswang na sinabuyan ko ng bawang matasin sa muka. Kinutuban ako kay Aling Susan na baka siya ang aswang na yun. Aling Susan, huwag sana sasama ang loob mo sa akin pero pwede ko bang malaman kung bakit
nalapno siyang mukha mo. Wala ituan. Napalsikan lang ng mantika kagabi habang nagluluto ako. Sigurado ka ba dyan? Baka naman nalapno siya dahil nasa buyan ka ng asin at bawang. Ikaw siguro yung aswang na pumunta sa bahay, no? Ano bang aswang ang pinagsasabi mo? Abay, nakakatawa ka naman, Ange. Masamang pamusda ng kapwa mo. O sige, patunayan mo na lang sa akin. Kainin mo nga itong dinikdik na bawang matasin? Ano ko ba naman? Akin na yan at kakainin ko. O ayan, kinain ko na. Okay ka na ba? Hindi ako nasunog, ha? Siguro naman ay mapapanatag na ang kalooban mo. Pasensya ka na ha. Sobrang nai-stress lang kasi ako sa mga pangyayari kaya napagbibintangan tuloy kita. Anong pasensya? Ako na nga itong nag-aalala sa'yo tapos ako pa ang pinagbibintaman mo, aswang? Diyan ka na lang at baka pumano pang magawa ko. Napasimangot na tumingin sa akin si Eileen Susan at galit na tumalikod. Maya-maya pa'y bumalik na si Fred at may dala na itong mga gulay. Oh, nainip ka na ba sa kakahintay sa atin? Hindi naman. Nagkita kami ni Eileen Susan eh. May love na siya sa mukha. Akala ko siya yung aswang na sinabuyan ko na masin at bawang nung nakarang gabi. Napahiya na ako dahil pinatunayan niyang hindi naman siya aswang. Pero humingi naman ako ng pasensya sa kanya. Ano ba yan? Pati ba naman si Eileen Susan ay pinagkamalan mo? Alam ko na sobrang natatakot ka na sa mga pamiyayari pero paminsan-minsan naman ay ilugar mo yung paghihinala mo. Nahuli na nga natin si Chamnati, di ba? Tara na ma, muwi na tayo. Baka kung sino-sino pa yung mapaginalaan mo dito sa palengke. Nahiya rin ako sa aking sarili dahil sa ginawa ko kay Eileen Susan. Nang sumapit ang dilim, ay si Fred na ang nagsaboy ng bawang matasin sa aming pintuan at bintana. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, ay bigla akong naparamdam ng pangangalay sa aking bewang at sumabay rin ng pagsakit ng aking tiyan. Pumutok rin ang aking panubigan, kaya alam namin ni Fred na maamanak na ako. Labis na pag-alala ang siyang napatingin sa akin ng mahasandaling yun. Teka, kaya mo bang maiwan muna kita dito para masundo ko si Kapitan para siya na ang magpahanap sa'yo? Oo, Fred. Pero bumalik ka agad ha. Bilisan yun ni Kapitan dahil baka sumugod na yung mga aswang dito sa akin. O sige, ilak mo na maayos tong pinto ha. Kailangan ko nang umalis. Mag-iingat ka rito. Mabilis na umalis si Fred sa bahay kaya sinara po agad ang pinto. Malakas na pag-aspasam narinig ko mula sa taas ng bubong. Nagsimula na namang kumalulong ang mga aso at tumunog ang mamatiktik mula sa labas ng bahay. Habang umuumula po sa sakit ng aking tiyan, ay mas lumakas ang mga kaluskos mula sa bubong. Biglang may bumagsak sa sahig namin mula sa bubong. Kaagad akong napatayo at nakita ko ang isang pangit na nilalang na nakatayo sa aking harapan. Nanginginig at naiihina po sa sobrang takot. Pinulot ko ang mahabang kutsilyo at tinago yan sa aking likuran. Isang lalaki ang aswang na yun. Wala siyang saplot na pangitaas at basa ang kanyang katawan ng langis. Tumutulo ang laway nito habang nakatingin sa akin. Pero kahit ganoon, ay parang pamilyar ang mukha niya. Hindi ako natatakot sa iyo, aswang. Umalis ka dito bago pa maabutan ng asawa ko. Hindi mo ba ako napikilala? Ibigay mo na sa akin niyang sanggol at kapalit niyan ay makapalis kayo dito ng asawa mo ng buhay. Ma'am Tony, kayo ang aswang? Walang niya ka. Umaarte ka pa sa barangay na pinatay ng aswang ang yung asawa mo. Yun pala ikaw yung aswang. Oo, ako mismo ang kumain sa asawa ko.
Kinain ko rin ang anak namin na nasa loob ng sinapupunan niya. At sa oras na makain ko ang sanggol mo, ay ako na ang pinakamalakas na aswang dito sa sitio. Isilang mo ang sanggol mo at ibigay sa akin para mabuhay kayo na masawa mo. Hindi ko kailanman ibibigay sa iyo ang manaho. Matigas ka. Sumugod si Mang Tony sa akin, pero may isang nilalang gulik na bumaba mula sa bubong namin. Babaeng aswang yon. Ito ang aswang na sinabuyan ko ng bawang matasin sa mukha. Naroon pa din ang sugat sa mukha niya. Huwag mo siyang gagalawin. Akin siya. Humigil ka, Susan. Alam mong hindi mo kaya. Umatras ka na at alagaan mo na lang ang asawa mong pinutulan ng dila niyan. Akin siyan at ang sanggol niya. Ipaghihiganti ko ang asawa kong si Boy. Sa oras na pigilan mo ako, tayo ang magtudos. Ailing Susan? Aswang ka rin? Oo, at hindi ka nagkamali ng hinala mo sa akin. Pero, paano hindi ka tinablan ng bawang nung kinain mo yon? Dahil tinatablan lang kaming mga aswang ng bawang matasin kung nasaan yung aswang kami. Kapag nasaan yung tao kami, ay walang epekto yun sa amin. Ann, buksan mong pintuan. Umalis ka dyan, Susan. Dudukutin ko na ang sanggol niyan. Samnati? Paluman niyo ko siyang nati. Ann, buksan mo sabi ang pinto. Ann, Susugurin sana ako ulit ng lalaking aswang, pero mabilis siyang sinunggaban ni Ailing Susan. Nagtatagisan sila ng lakas kung sino ang unang makahapuan ng sanggol ko. Kahit masakit ang tiyan ko, ay pinilit kong makalapit sa pinto para buksan si Chamnati. Si Ailing Susan at si Mang Tony ay patuloy lang sa pagtutuos kung sino ang mas malahas sa kanila. Nang mabuksan ko ang pinto, ay inalalayan na po ni Chamnati. Siyang nati, patawarin niyo po ako. hindi ngayon ang tamang panahon para humingi ka ng tawad. Kailangan kitang mailigtas sa mga aswang na yan. Inalalayan ako ni Chamnati papuntang kwarto. Nang mapita kami nila Ailing Susan at Mang Tony, ay kumuha ang mamayto ng buwelo para sugurin kami. Mabilis namang sinabuyan ni Chamnati ang mga ito ng bawang matasin, kaya humatumal sila sa sakit. Walang yara talagang matanda, ha? Ikaw ang walang iya, Susan. Sinasabi ko na nga ba't may tinatago kang babae ka? Kaya palalapit ka ng lapit kay Ann ay dahil pinag-iinteresan mo ang sanggol niya. Mapapatay niyo muna ako bago niyo magalaw si Ann. Hindi kayo magtatagumpay sa inyong binabala. Kailangan makuha po ang sanggol sa sinapupunan yan. Nang sa ganun ay tuluyan na akong maging reyna ng mga aswang. Hibang ka ba, Susan? Ako ang kailangan makakuha ng sanggol para ako ang maging hari ng mga aswang. Papalitan ko si Kapitan Boy dahil hindi siya bagay sa kanyang pwesto dahil mahina siya. At pag ako na ang hari, ay papatayin ko pa yung mag-asawa para masakop ko na ang buong sityo. Tama na yan daldalan niyo mga aswang. Tapusin na natin to. Sinugod ni Ailing Susan si Chamnati, kaya mabilis siyang sinabuyan ng bawang matpasin na matanda. Tinangka niya humilag, pero lagi siyang sa pool. Agtatago lang ako sa likod ni Chamnati habang dumadaing dahil sa sakit ng harinsyan. Tumalon si Ailing Susan para sumugod muli, pero nakailag ang matanda sa atapin niya at biglang tinarapan ng matalim na punyal ang dip-dip ni Ailing Susan. Umatumal ito sa sakit, konti-unti ng hina at tuluyang nalagutan ng hininga. Bulagta sa sahig ang katawan ni Ailing Susan na wala ng buhay, sabay halakhak ni Mang Tony. Ngayon ay mapapasabi na ang sanggol mo, Ann.
Hindi mo mafupuwa ang sanggol sa sinapupunan niyan habang nabubuhay ako. Mamahayop kayo. Ang gagaling niyo magpanggap. Sinugod ni Mang Tony si Cham Nati at sinakal sa leeg. Sabay tapon sa katawan nito sa saig. Dumayin sa sakit ng batanda at halos hindi na makagalaw. Sa sandaling yun ay napatingin sa akin si Mang Tony. Mabilis niya akong milapitan at sinakal ako na maitpit. Hawak ko pa din na kutsilyo na hanggang ngayon ay tinatago ko sa aking likuran. Boom, tapang ko yung tinar sa dibdib ni Mang Tony. Nabitawan niyang leg ko. Habay atras palayo sa akin. Nang makatayo si Cham Nati, ay muli naman niyang tinarakan ng punyal ang likuran ni Mang Tony. Walang buhay itong bumagsak sa tabi mismo ng katawan ni Ailing Susan. Cham Nati, ayos lang po ba kayo? Okay lang ako. Huwag kang mag-alala sa akin. Ang maalalahanin mo ay ang sarili mo at ang anak mo. Ako, napaana na kaya si Fred? Pumunta siya sa bahay ni Kapitan Boy eh. Baka kinain na siya ng mga aswang dun ah. Matapang si Fred. At hindi pwede maging aswang na lang basta si Boy sa bahay nila dahil matao dun. Humanda ha dahil sa pagdating nila ay ako ang haharap yan kay Boy. Cham, parang lalabas na po talaga yung baby ko. Sobrang sakit na po ng tiyan ko. Halika at mahiga ka na. Alam kong mapapalabas mo ng maayos sa iyong anak. Atagan mo ang loob mo, Han. Alam-alam sa anak mo. Mula sa labas ay narinig ko ang boses ni Fred na tumatawag sa akin. Ann, andito na kami ni Kapitan Boy. Hindi ka lalabas, Ann. Kahit na anong mangyari, ay dito ka lang. Ako ang mahaharap yan kay Kapitan. Ann? Ano tong mga to? Sino mga to? Anong nangyari dito? Nandito kami sa kwarto, Fred. Anong nangyari dito? Okay ka lang ba? Huwag kang mag-alala, nandito na si Kapitan. Huwag mo siyang papapasupin kung gusto mo mabuhay ang anak mo. Cham Nati, bakit kayo nandito? Nandito ako para tulungan kayo. Hindi isang normal na tao si Kapitan Boy Fred. Isa siyang aswang. Hindi siya nag-iisa, kundi madami sila. Kailangan mong tulungan si Ann para mailabas niya ang inyong anak. At ako ang bahala kay Kapitan. Ha? Anong ibig niyo sabihin? Isara mo maigi ang pinto, Fred. Hanggat hindi kita tinatawag, ay wag na wag kayong lalabas ng asawa mo. Kaagad na lumabas ng kwarto si Cham Nati. Mula sa labas ay narinig ko ang malalakas na pagaspas at malakas na boses ng isang nilalam na parabang gumugumol. Maririnig din ang boses ni Cham. Tumitili siya na parabang nasasaktan. Alam kong nakikipaglaban siya sa kapitan naming aswang. Inawa ko ang lahat para mailuwal ko ang aking anak at sa awa ng Diyos ay nailabas ko siya ng matiwasay. Maya-maya pa'y tinawag ni Cham Nati si Fred. Mabilis siyang pinagbuksan ang pinto ng asawa ko. Napita ko siya na may mamasugat at tuguan at halatam ng hihina. Cham Nati, ayos ka lang ba? Kaya ko ito, Fred. Hindi ako madaling mamatay dahil may hanting-hanting ako. Kailangan yun ang tumawas ni Han. Doon na kayo dumaan sa likod ng bahay niyo. Dumiretso ay sa bahay. Dalhin niyo si Junjun sa pagtakas niyo. Paano po kayo, Cham? Isipin mo na lamang ang katasawa mo. Hintayin niyo ako sa bayan hanggang magbumaga. Kapag hindi ako nakarating ay umalis na kayo. Marami pa silang paparating para makuha ang sanggol na yan. Pabilis kaming tumakas ni Fred para mailigtas ang anak namin. Dinaanan namin si Junjun gaya ng bili ni Cham Nati
Sa awa naman ng Diyos ay narating namin yung bayan ng walang nakapapito sa amin. Iintay namin si Chamnati hanggang magliwanag. Pero bigo siyang maharating. Nagdesisyon kami ni Fred na bumalik na lamang ng Maynila sa mismong araw na yun. Papasakay na sana kami ng bus nang biglang napasigaw si Junjun. Nakapalingon kami at nakita namin si Chamnati na paikay kami naglalakad. Ayun si Lola. Ligtas si Lola. Akala po hindi na kayo makakaligtas doon eh. Hindi nila ako basta mapapatay dahil may anting-anting apo. Sobrang saya po po, Chamnati, at buhay po kayo. Salamat sa Diyos at ligtas kayo, Chamnati. Sumama na po kayo sa amin sa Maynila. Magsisimula po ulit tayo doon. Bilang isang pamilya ay bumalik kami sa Maynila kasama si Chamnati at Junjun para makapagsimula muli. Sobrang hirap kalimutan ang mga pangyayari sa amin sa Fapis. Mahalaga talagang huwag basta matitiwala sa mga taong nakakaharap mo na baka ang kaharap mo kala mo ay anghel ay isa palang halimaw na nagpapanggap lamang.